at 18,000 feet here in a second. The depth Bud Brigman went to in the abyss. I'm doing it for real. Sa pinakailalim ng Pacific Ocean, may isang lugar na halos parang hindi na bahagi ng normal na mundo. Isang lugar na walang sinag ng araw, sobrang lamig, at may pressure na napakalakas na kayang durugin ng bakal na parang lata. Ito ang Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong Earth. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, malapit sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa sobrang lalim nito, kahit ang pinakamataas na bundok sa mundo na Mount Everest ay lulubog pa rin kapag inilagay sa pinakailalim nito. Ayon sa mga pag-aaral ng National Geographic at NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, umaabot sa halos 7 miles ang lalim ng pinakailalim nito na tinatawag na Challenger Deep. Sa loob ng napakahabang panahon, iniisip ng mga tao na walang anumang nabubuhay sa lugar na ito dahil para itong isang madilim at malamig na hukay na hindi kayang tirhan ng kahit anong buhay. Pero habang mas gumaganda ang teknolohiya at mas lumalalim ang pag-aaral ng mga scientists, unti-unti nilang natuklasan na mali pala ang dating paniniwala. Sa kabila ng matinding dilim at pressure, mayroon pa ring mga kakaibang organismo na nabubuhay sa kailaliman. May mga isda, maliliit na creatures at bakterya na kayang mabuhay kahit halos imposible na ang kondisyon. Ang mas nakakagulat, hindi sila umaasa sa sinag ng araw para mabuhay. Sa halip, gumagamit sila ng chemicals mula sa ilalim ng Earth para magkaroon ng energy, para itong sariling ecosystem na hiwalay sa mundong nakasanayan natin sa ibabaw. Pero habang mas dumarami ang nadidiskubre tungkol sa Mariana Trench, mas dumarami rin ang nagkaka-interes na malalaking bansa rito. Hindi lang ito simpleng malalim na dagat. Unti-unti itong nagiging mahalagang bahagi ng pandaigdigang kompetisyon sa science, technology, resources, at military strategy. Ayon sa mga analyst at maritime experts, maraming bansa ngayon ang gustong pag-aralan ang kailaliman ng dagat dahil posible itong magkaroon ng mahahalagang minerals na kailangan para sa modernong teknolohiya. Kasama rito ang mga materyales na ginagamit sa batteries, electronics, at iba pang advanced technology. Dahil dito, lumalakas ang interes ng mga bansang may kakayahang magsagawa ng deep sea exploration. Sa kasalukuyan, gumagamit na ang iba't ibang bansa ng mga espesyal na robot, research submarines, at high-tech vessels para tuklasin ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Hindi ito madaling gawin dahil napakadelikado ng lugar. Ang pressure sa ilalim ay napakalakas. Sa simpleng paliwanag, para kang binagsakan ng napakatinding bigat habang nasa ilalim ka ng tubig. At kahit makapal na bakal ay maaring mawasak kapag hindi sapat ang tibay nito. Pero paano nga ba nabuo ang Mariana Trench? Pero bago natin simulan ang talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Para maintindihan mo, isipin mo ang ibabaw ng Earth na parang malaking puzzle na binubuo ng napakalalaking piraso ng bato. Ang tawag sa mga batong ito ay tectonic plates. At ang mga plates naman na ito ay mabagal na gumagalaw sa loob ng milyon-milyong taon. Ngayon, sa bahagi malapit sa Mariana Trench, may dalawang napakalaking plates na nagtutulakan. Ang isa rito ay ang Pacific Plate. Dahil mas mabigat at mas luma ito, unti-unti itong lumulubog pababa sa ilalim ng isa pang plate. Ang prosesong ito ay tinatawag na subduction. Habang patuloy na lumulubog ang isang plate sa ilalim ng isa pa, nabubuo ang napakalalim na hukay sa sahig ng karagatan. At iyon mismo ang naging Mariana Trench. Parang dahan-dahang pagbangga ng dalawang higanting piraso ng bato sa loob ng milyon-milyong taon. Hindi ito bigla ang pangyayari. Mabagal ito, pero napakalakas ng epekto sa anyo ng planeta natin. Noong 1975, unang sinubukan ng mga explorer na masukat ang lalim ng trench gamit lamang ang mahabang lubid at mabigat na kagamitan mula sa barkong HMS Challenger ng Britain. Ayon sa historical records, sobrang tagal bago tumama ang lubid sa pinakailalim ng dagat. Noong una, marami pa ang hindi makapaniwala sa sobrang lalim ng kanilang nakuha na sukat. Pero habang lumipas ang mga dekada, mas naging malinaw na totoo nga ang lawak at lalim ng Mariana Trench. At habang mas marami itong sekreto na nabubunyag, mas lalo itong nagiging mahalaga sa mundo ngayon. Dahil sa ilalim ng napakadilim na karagatang ito, maaring nakatago ang ilan sa pinakamahalagang resources at scientific discoveries para sa susunod na henerasyon. Ganun pa man, noong 1960 may dalawang tao na nagdesisyong gawin ang bagay na halos imposible noong panahon na yun. Ang plano nila, bumaba sa pinakailalim ng Mariana Trench, isang lugar na halos walang sino mang nakakita gamit ang sariling mata. Hindi ordinaryong submarine ang ginamit nila.
Ang pangalan nito ay Trieste. Isa itong espesyal na sasakyang ginawa para lang sa isang bagay, ang bumaba ng sobrang lalim sa ilalim ng dagat. Sa loob nito ay may maliit na metal na cabin na halos kasya lang ang 2 tao. Parang maliit na bakal na bola lang ito na nakasabit sa ilalim ng malaking tangke. Doon sumakay ang Swiss engineer na si Jackie Picard at US Navy officer na si Don Walsh. Habang pababa sila ng pababa sa karagatan, unti-unting nawawala ang liwanag. Pagkalipas ng ilang oras, puro kadiliman na lang ang nasa paligid nila. Wala kang makikitang kahit ano. Sobrang lamig din ng tubig, halos nagyeyelo na. Pero ang pinakamalaking kalaban nila ay hindi ang dilim o lamig, kundi ang pressure. Habang mas lumalalim ka kasi sa dagat, mas bumibigat ang tulak ng tubig sa katawan at sa sasakyan mo. Sa Mariana Trench, sobrang lakas ng pressure na kahit makapal na bakal ay pwedeng madurog. Sa simpleng paliwanag, isipin mong may napakalaking bundok na nakadagan sa isang maliit na bagay. Ganong kalakas ang pressure sa ilalim. Ayon sa NOAA at iba pang ocean researchers, ang pressure sa Challenger Deep ay mahigit 1,000 times na mas malakas kaysa pressure na nararanasan natin sa ibabaw ng Earth. Habang nasa biyahe pababa ang Trieste, may biglang malakas na tunog na parang pagsabog na umalingaw-ngaw sa loob ng cabin. May bahagi ng kanilang viewing window ang nagkaroon ng crack dahil sa sobrang pressure. Sa lalim na yun, napakadelikado ng nangyari. Dahil kapag tuluyang bumigay ang bakal o salamin ng sasakyan, hindi ito simpleng tagas lang ng tubig. Sa sobrang lakas ng pressure, maaring madurog agad ang buong sasakyan sa loob lamang ng isang iglap. Pero sa kabila ng panganib, ipinagpatuloy pa rin nila ang pagbaba at matapos ang halos 5 oras na paglalakbay pababa sa kailaliman, narating nila ang pinakailalim ng Mariana Trench. Sila ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na nakakita mismo sa pinakamalalim na bahagi ng planeta. At doon may nakita silang bagay na ikinagulat ng mundo ng science. May buhay dito. Ayon sa mga ulat at historical records, nakakita sila ng organism na gumagalaw sa ilalim ng dagat. Dahil dito, nagsimulang magbago ang dating paniniwala ng mga scientist na imposibleng may mabuhay sa ganoong klaseng lugar. Dati kasi, iniisip ng marami na kapag sobrang lalim na ng dagat, wala nang kayang mabuhay dahil sobrang tindi ng pressure. Pero mali pala yun. Sa ilalim ng Mariana Trench, may mga organisms na nakapag-adjust sa matinding kondisyon. May mga maliliit na creatures at bakterya na kayang mabuhay kahit halos durugin na ng pressure ang ibang normal na hayop. Ang mas nakakagulat, iba ang paraan ng survival nila kumpara sa mga nilalang sa ibabaw ng Earth. Halimbawa, maraming hayop sa mababaw na dagat ang gumagamit ng calcium para sa matitigas nilang buto at shell. Pero sa sobrang lalim ng Mariana Trench, mahirap mabuhay ang ganitong klase ng katawan dahil naapektuhan ng pressure at chemistry ng tubig. Kaya karamihan sa mga creatures sa kailaliman ay malalambot ang katawan at kakaiba ang itsura. Para silang mga nilalang mula sa ibang planeta. At dahil dito, mas lalo pang naging interesado ang mga scientists sa kailaliman ng dagat. Dahil kung may buhay na kayang mabuhay sa ganitong klaseng environment dito sa Earth, posible ring may buhay sa ibang lugar sa solar system na may matinding kondisyon. Hanggang ngayon marami pa ring bahagi ng Mariana Trench ang hindi pa lubusang na pag-aaralan. Ayon sa experts, mas marami pa tayong nalalaman tungkol sa surface ng moon kaysa sa pinakailalim ng sarili nating karagatan. At habang mas lumalalim ang exploration technology ng iba't ibang bansa, mas maraming sikreto ng kailaliman ang unti-unting nabubunyag. Mga lihim na milyon-milyong taon nang nakatago sa ilalim ng pinakamadilim na bahagi ng Earth. Ngayon, habang mas bumababa tayo sa kailaliman ng karagatan, unti-unting nawawala ang liwanag mula sa ibabaw. Sa umpisa medyo kita pa ang kulay asul ng dagat. Pero habang lumalalim, para kang pumapasok sa isang mundo na walang araw at walang umaga. Dito nagsisimulang magbago ang buhay. Sa bahaging ito ng dagat, hirap nang makapasok ang sikat ng araw. Kaya ang mga hayop dito ay kailangang gumawa ng paraan para mabuhay. May mga hayop na dito na lumaki ang mata para makakita ng pagkain kahit sobrang dilim. Ang iba naman, gumawa ng mas kakaibang paraan. Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang ilaw. Ang tawag dito ay bioluminescence. Ayon sa mga pag-aaral ng marine biologists at National Geographic, maraming deep-sea creatures ang may kakayahang gumawa ng liwanag gamit ang chemical reaction sa loob ng kanilang katawan. Parang may built-in flashlight ang mga ito. Pero hindi ito para lang maging maganda tingnan. Ginagamit nila ito para manghuli ng pagkain, umiwas sa predator, at makahanap ng kapareha sa sobrang dilim ng dagat. Sa ilalim ng karagatan, malaking bagay ang ilaw dahil halos wala ka nang makita. Isa sa mga kakaibang nilalang dito ay ang hatchetfish. Manipis ang katawan nito, halos parang talim ng kutsilyo.
Pero ang pinakakapansin-pansin dito ay ang malalaki nitong mata na laging nakatingin paitaas. Ginagawa nito iyon para makita ang anino ng mga hayop na lumalangoy sa ibabaw niya. Pero may isa pa itong kakaibang abilidad. Sa ilalim ng katawan nito ay may maliliit na organs na naglalabas ng asul na ilaw. Ginagamit nito ang ilaw na iyon para tumugma sa kulay ng tubig mula sa itaas. Sa simpleng paliwanag, parang kinukapi nito ang liwanag ng paligid para hindi siya makita ng mga predator sa ibaba. Parang invisible mode sa ilalim ng dagat. Pero habang mas lumalalim pa tayo, mas nagiging mabagsik ang environment. Darating tayo sa bahagi ng dagat na tinatawag ng mga scientist na midnight zone. Dito, wala nang kahit anong sikat ng araw. Permanenteng kadiliman na. Mula rito, pababa hanggang sa pinakailalim ng trench, ang tanging liwanag na makikita mo ay galing na mismo sa mga buhay na nilalang. At dahil wala nang silbi ang normal na paningin sa ganitong lugar, nag-adjust din ang katawan ng mga creatures dito. May ilan na kayang makaramdam ng pinakamaliit na galaw sa tubig. Kahit bahagyang paglangoy ng ibang hayop, nararamdaman nila agad. Parang may sobrang sensitive radar ang buong katawan nila. Dahil din kakaunti ang pagkain dito, kailangang sulitin ng mga nilalang ang bawat pagkakataon na may makain sila. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pelican eel. Hindi ito malaking hayop pero sobrang laki ng bibig nito kumpara sa katawan niya. Kaya nitong lunukin kahit mas malaking prey kaysa sa sarili niya. Sa lugar kasi na minsan ay ilang linggo o buwan bago makakita ulit ng pagkain, hindi pwedeng choosy ang mga hayop. Kapag may dumaan na pagkain, kailangan kainin agad. Sa kailalimang ito, kakaiba talaga ang rules ng buhay. Hindi uso ang pagiging maganda o malakas lang. Ang importante ay survival. Pero may isang malaking tanong na matagal ding palaisipan sa mga scientist. Kung walang araw sa ilalim ng dagat, saan nanggagaling ang energy ng buong ecosystem na ito? Paano nabubuhay ang napakaraming creatures sa lugar na halos walang resources? Ang sagot pala ay nanggagaling mula sa ibabaw ng karagatan. Araw-araw, may mga maliliit na particles na unti-unting lumulubog pababa mula sa itaas. Kasama rito ang patay na plankton, maliliit na tirang organismo, dumi ng isda, at iba pang organic material. Tinatawag ito ng mga scientist na marine snow. Parang mabagal na pag-ulan ng maliliit na pagkain mula sa ibabaw ng dagat. Pero ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa mga ito ay nakakain na agad ng ibang hayop bago pa makarating sa pinakailalim. Kaya kakaunti na lang talaga ang natitirang pagkain para sa mga nilalang sa kailaliman. Pero minsan, may mas malaking biyayang dumarating. At dito nagiging parang piyesta ang ilalim ng dagat. Kapag may malaking balyena na namatay at lumubog sa seafloor, nagiging napakalaking source ito ng pagkain para sa deep sea creatures. Ang tawag dito ay whale fall. Ayon sa marine researchers, ang katawan ng isang patay na balyena ay kayang suportahan ng buhay ng maraming organisms sa loob ng napakahabang panahon. Unang dumarating ang mga scavengers gaya ng sharks at malalaking isda. Pagkatapos, susunod naman ang mga alimango, worms, at iba pang maliliit na creatures na kakain sa natitirang laman. At kapag halos buto na lang ang natira, mayroon pa ring mga kakaibang organisms na kakain mismo sa skeleton ng balyena. Halos walang nasasayang sa ilalim ng dagat. Sa isang lugar na sobrang hirap mabuhay, bawat piraso ng energy ay mahalaga. At dahil dito, mas lalo pang napapatunayan ng mga scientist na kahit sa pinakamadilim at pinakamapanganib na bahagi ng Earth, nakakahanap pa rin ng paraan ng buhay para magpatuloy. Sa kabila nito, mas lumalalim pa ang mundo sa ilalim ng Mariana Trench kaysa sa inaakala ng karamihan. Lampas sa ordinaryong seafloor, may isa pang mas matinding bahagi ng karagatan na halos parang hiwalay ng mundo. Ito ang tinatawag ng mga scientist na Hadal Zone. Ang pangalan nito ay galing sa salitang Hades na sa ancient mythology ay tumutukoy sa underworld o mundo ng mga patay. At bagay na bagay ang pangalan na yun. Dahil sa lugar na ito halos wala ng normal na buhay na makikita mo kumpara sa nasa ibabaw ng Earth. Sobrang dilim, sobrang lamig, at sobrang lakas ng pressure. Pero kahit ganito katindi ang kondisyon, mayroon pa ring mga nilalang na nabubuhay rito. Isa sa pinakakakaibang natuklasan ng mga scientist ay ang Mariana snailfish. Ayon sa mga pag-aaral ng deep sea researchers at National Geographic, ito ang pinakamalalim na isdang natuklasan na nabubuhay sa Earth. Kapag nakita mo ito, hindi ito mukhang normal na isda. Maputla ang kulay nito at halos parang jelly ang katawan. Hindi rin matitigas ang buto nito tulad ng ordinaryong isda. Sa halip flexible at malambot ang karamihan sa katawan niya para kayanin ang sobrang pressure sa ilalim ng dagat. Sa simpleng paliwanag, kung ilalagay ang normal na hayop o tao sa ganitong lalim, maaring madurog agad ang katawan dahil sa bigat ng pressure. Pero ang snailfish ay evolved para mabuhay doon. Parang ginawa talaga ang buong katawan niya para sa kailaliman.
At hindi lang siya ang kakaibang nilalang sa lugar na yun. Mayroon ding organisms na tinatawag na Xenophyophores. Kahit parang simpleng putik or bato lang ang itsura nila, buhay ang mga ito. Ang mas nakakagulat, single-celled organisms lang sila. Ibig sabihin, isang cell lang ang buong katawan nila. Pero sa kabila nito, kaya nilang lumaki ng halos kasinlaki ng kamao ng tao. Ayon sa mga marine scientists, malaking palaisipan pa rin kung paano nakakayanan ng mga organism na ito ang napakatinding pressure sa ilalim ng trench. Dahil sa normal na sitwasyon, ang sobrang pressure ay kayang sirain ang structure ng ordinaryong cells. Pero sa ilalim ng Mariana Trench, tila ibang rules ng buhay ang umiiral. Mayroon ding mga microbes sa kailaliman na hindi umaasa sa sikat ng araw para mabuhay. Sa halip, kumakain sila ng chemicals na nanggagaling mismo sa loob ng Earth. Ito ang isa sa pinakaimportanteng discovery ng deep sea science. Dahil ipinapakita nito na posible palang mabuhay ang organisms kahit walang sunlight. Sa ibabaw ng Earth, karamihan ng buhay ay nakadepende sa araw. Ang mga halaman ay gumagamit ng sunlight para gumawa ng energy. Pagkatapos kinakain sila ng ibang hayop at tuloy-tuloy ang cycle ng buhay. Pero sa kailaliman ng trench, ibang sistema ang gumagana. Dito, may mga organisms na gumagamit ng chemicals mula sa ilalim ng Earth bilang source ng energy. Parang ang mismong planeta na natin ang nagpapakain sa kanila. At dahil dito, mas naging interesado ang mga scientists sa posibilidad ng buhay sa ibang planeta o moon sa solar system. Dahil kung may buhay na kayang mabuhay sa ganitong klaseng environment dito sa Earth, baka posible rin ito sa mga lugar na walang araw pero may underground oceans o chemical activity. Pero habang mas lumalalim ang pag-aaral ng mga tao sa Mariana Trench, may isa pang bagay na nagsisimulang magbago. Unti-unti nang nagiging sentro ng global competition ng kailaliman ng dagat. Dati, science at exploration lang ang pangunahing dahilan kung bakit gustong pag-aralan ng mga bansa ang Mariana Trench. Pero ngayon, mas malaki na ang usapan. Kasama na rito ang resources, technology, military strategy at control sa deep sea. Sa loob ng maraming dekada matapos ang historic dive ng Trieste noong 1960, kakaunti lang ang nakakabalik sa pinakailalim ng trench dahil sobrang mahal at delikado ng misyon. Mas mahirap pangaraw puntahan ang ilang bahagi ng deep ocean kaysa sa moon. Pero nagsimulang bumalik ang atensyon ng mundo rito noong 2012 nang magsagawa ng solo deep sea mission ang filmmaker na si James Cameron. Ayon sa reports ng BBC at National Geographic, matagumpay siyang nakarating sa Challenger Deep gamit ang specially designed submersible. Pagkatapos nito, dumami ulit ang interes sa deep sea exploration. Kasunod niya ang explorer na si Victor Vescovo na nagsagawa rin ng maraming dives sa Mariana Trench simula noong 2019. Pero habang ang ibang missions ay pinunduhan ng private explorers, iba naman ang direksyon ng ginagawa ng China. Noong 2020, ayon sa official Chinese reports at international coverage, nakarating sa Mariana Trench ang Chinese submersible na Fendouzhe. Isa itong advanced deep sea vehicle na ginawa para sa matinding exploration missions. Pero hindi lang simpleng pagbisita ang goal ng China. Ayon sa mga analyst, mas nakatuon sila sa pangmatagalang presensya sa deep sea. Sa halip na iisang malaking mission lang, gumagamit sila ng mas maraming autonomous underwater vehicles o AUVs. Mga robot ito na kayang magtrabaho sa ilalim ng dagat ng matagal kahit walang tao sa loob. Kaya nilang gumawa ng map ng seafloor, magsuri ng sediments, at mangolekta ng napakaraming impormasyon tungkol sa ilalim ng karagatan. At dahil mas mura sila kumpara sa traditional manned missions, mas marami at mas madalas silang magamit. Dahil dito, unti-unting nagiging bagong strategic frontier ang deep sea. Hindi na lang ito tungkol sa discovery lang ng kakaibang hayop. Sa halip nagsisimula na rin itong maging labanan para sa data, resources, technology at impluensya sa pinakamalalim na bahagi ng planeta. Ganun pa man, habang mas maraming bansa ang nagpapadala ng robots at submarines sa kailaliman ng dagat, mas malinaw na ngayon na hindi lang science ang dahilan kung bakit lumalakas ang interes sa Mariana Trench at deep sea exploration. Malaki ang nakataya rito at isa sa pinakamahalagang dahilan ay resources. Sa ilalim ng malalawak na bahagi ng deep ocean, may mga kakaibang bato na nakakalat sa seafloor. Hindi sila mukhang espesyal sa unang tingin dahil para lang silang ordinaryong maliliit na bato o patatas na nakahiga sa ilalim ng dagat. Pero ayon sa reports ng Reuters, BBC at International Seabed Authority, ang mga batong ito ay may lamang mahahalagang metals tulad ng nickel, cobalt at manganese. At napakahalaga ng mga ito sa modernong mundo. Ginagamit ang mga metals na ito sa paggawa ng batteries para sa electric vehicles, smartphones, wind turbines,
at iba pang technology na kailangan sa renewable energy. Sa simpleng paliwanag, habang mas lumilipat ang mundo sa green energy at electric technology, mas tumataas din ang pangangailangan sa mga metals na ito. Kaya para sa ilang bansa at malalaking kumpanya, ang ilalim ng dagat ay parang bagong minahan ng hinaharap. Pero may malaking problema. Hindi pa rin sigurado ang mga scientists kung ano ang magiging epekto ng pagmimina sa kailaliman ng dagat. Ayon sa marine researchers at environmental groups, napakabagal mabuo ng deep sea ecosystems. Kaya kapag nasira ang isang bahagi ng seafloor dahil sa pagmimina, maaring abutin ng napakahabang panahon bago ito makarecover. At dahil marami pa tayong hindi alam tungkol sa buhay sa ilalim ng dagat, may pangamba na baka masira agad ang mga organisms na hindi pa man lang lubusang nadidiskubre ng science. Pero resources lang ba talaga ang dahilan kung bakit mahalaga ang deep sea? Hindi. May isa pang mas sensitibo at mas delikadong usapin: communication at global internet system. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang internet ay galing sa satellites sa kalawakan. Pero ayon sa international telecommunications experts, mahigit 90% ng international internet traffic sa buong mundo ay dumadaan sa undersea data cables. Ito ang mahahabang fiber optic cables na nakalatag sa ilalim ng karagatan. Parang higanting network ng kable na nagkokonekta sa iba't ibang bansa. Dito dumadaan ang online banking, video calls, social media, international business transactions, military communication at halos lahat ng modernong digital activity. Sa simpleng paliwanag, kapag naputol ang mahahalagang cables na ito, maaring maapektuhan ang internet at communication ng maraming bansa. At dito pumapasok ang bagong concern ng mga government at military analysts. Dahil ang parehong teknolohiya na ginagamit para mag-explore sa deep sea ay maaari ring gamitin para hanapin, bantayan o sirain ng undersea cables. Halimbawa, ang mga autonomous underwater vehicles o deep sea robots ay kayang gumawa ng mapa ng seafloor ng sobrang detalyado. Pero sa maling sitwasyon, posible rin silang gamitin para makita kung nasaan ang mga critical communication lines sa ilalim ng dagat. Dahil dito, nagsisimula ng tingnan ng ilang bansa ang deep sea bilang bagong strategic battleground. Hindi ito tulad ng normal na digmaan na may tanks o fighter jets na nakikita sa ibabaw. Mas tahimik ito, mas tago, at mas mahirap depensahan. Dahil napakalawak ng karagatan at napakahirap bantayan ng ilalim nito. Ayon sa mga analyst at security experts, ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ngayon ang nagpapalawak ng kanilang deep sea technology programs. Hindi lang para sa science, kundi para rin sa long-term economic at strategic advantage. Pero hanggang ngayon marami pa ring legal questions tungkol dito. Dahil ang malaking bahagi ng deep ocean ay hindi pagmamay-ari ng iisang bansa lamang. Ayon sa International Maritime Agreements at United Nations discussions, itinuturing ang ilang bahagi ng high seas bilang shared area ng buong mundo. Pero kahit may mga existing rules, marami pa ring gray areas pagdating sa pagmimina, exploration at paggamit ng deep sea technology. At habang mabagal ang pag-usad ng international agreements, tuloy-tuloy naman ang pagde-deploy ng mga bansa ng kanilang kagamitan sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, habang pinagdedebatihan pa ng mundo ang mga rules, unti-unti nang nagkakaroon ng kontrol at impormasyon ang mga bansang mas advanced ng technology. Kaya ngayon ang Mariana Trench ay hindi na lang simpleng malalim na bahagi ng karagatan. Isa na itong simbolo ng mga hamon ng modernong mundo. Isang lugar na parehong mahalaga sa science, resources, environment, technology at global security. Sa isang banda, maaari itong makatulong sa pag-unawa natin sa pinagmulan ng buhay at sa mga sikreto ng planeta natin. Pero sa kabilang banda, maaari rin itong maging sentro ng kompetisyon para sa kapangyarihan at kontrol sa hinaharap. At habang mas maraming bansa ang bumababa sa kailaliman ng dagat, isang malaking tanong ang nananatili. Mapoprotektahan kaya ng mundo ang isa sa pinakahuling hindi pa ganap na nagagalugad na lugar sa Earth? O mauuwi rin ba ito sa matinding agawan para sa resources at strategic dominance? Sa ngayon wala pang malinaw na sagot dahil ang laban para sa kailaliman ng karagatan ay nagsisimula pa lamang.